naging bukal sa loob kong pagtatay. That started nung na-receive ko yung letter from pastor. Nakita ko yung amount doon, nahiya ako. Nahiya ako sa Lord. Na parang, hindi pa ito nung kalahati nung in-income ko. Parang hiyang-hiya talaga ako na God is giving us too much blessing, but ito lang ang nabibigay ko sa Kanya. And noon sabi ko, siguro, sa dami ng blessings na binibigay niya sa akin, siguro magta-tithe na ako. So, I started na mag-tithe. And then, nung start na akong mag-tithe, parang mas marami na namang biyayang dumarating. One specific example is, nung, I think last year or what, nung mayroong discussion noon na kukunin yung lot sa church na magbigay ng donation para kunin yung lot ng katabi. So nagbigay ako specific na lang, 5,000. Nagbigay ko ng 5,000 na donation. At the same day, may kaibigan akong dumating, binigay niya sa akin yung naka-attach case na kitchen utensils worth 15,000, ibinigay niya, pinalitan niya agad. Last November, after I got stroke, nagbigay na naman ako. I received my 13th month pay. Napakahirap ng buhay namin. Yung mga amount na yun is napakalaking bagay sa akin ang mga amount na yun. That Sunday, nagbigay ako ng 5,000 na tithe from my 13th month pay. 5,000 sa church din, dito sa SFCC. 2 days after, I got a letter from, nasa Cebu ako. Free expenses paid lahat. Travel ko sa Cebu. Lahat ng expenses ko, paid lahat ng company. Tinext sa akin ng aking asawa, naka-receive siya ng letter from SM. Nanalo ako ng raffle sa SM, worth 5,000 pesos. Imagine from how many thousands na nag-shopping sa SM, bakit ako yung nabunot sa raffle? It's the same, equal amount from yung tithe na ibinigay ko. I mean, very specific how God answers my prayer or how God responds to my tithing. And that's one reason kung bakit ako nagtatay. Kung hindi ako nagtatay, pag lumalabas ako sa church, parang masama ang loob ko. Parang kinukonvince ko ang sarili ko na okay lang na hindi ka nag-tithe, kailangan mo yung perang yan. Sa church, maraming tumutulong na tao. Mas maraming magbibigay sa churches na yan. E yung mga kamag-anak mo doon, naghihingalo sila. Kailangan nila yung pera mong yan. Parang mga ganun. Kinukonvince ko yung sarili ko na hindi ka dapat manghinayang na hindi ka nag-tithe. Pero talagang hindi ko siya talaga makonvinso. Ang ginagawa ko na ngayon, talagang nagta-tithe na ako. Every week nagbibigay ako ng tithe. An specific example again, last Sunday, nagtatalo na naman ang isip ko, yung good and bad na isip ko. Yung bad na isip ko, magta-tithe kaya ako. Sayang na naman tong 3,000 ko kung ibibigay ko na naman. This last Sunday, yung ibibigay ko, that's the tithe of my transportation allowance. Yes, I have my transportation allowance. Blessing na naman from God. Pero I finally decided na ibigay. Pero in my mind naman, paano naman kaya papalitan ng Lord ito? Inisip ko na naman yun. Pero alam ko, ibibigay ang company this week. Yun yung unused sick leave namin. Unused sick leave and vacation leave namin. Yung sick leave and vacation leave namin, yun yung unused namin is commuted to cash. Yung hindi namin nagamit. So I am expecting na konti, di ba, na-stroke ako. So marami akong nagamit na bakasyon. Although I am expecting, pero hindi ganong karami. But nagtaka ko nung tinignan ko sa internet yung pumasok sa account ko. Na-doble yung expectation ko. Yung tithe na ibinigay ko last Sunday,
doble. Dinoble talaga niya yung tight uli.